Okay, so ano ba meron tayo ngayon dito? Components, setup, some functional components, props. Discuss na pala halos lang, pero ay di pa. Mananalo siya dyan. Ha? Oo, ewan ko, nagbago yata eh. Sige, props tayo. Okay, so yun nga mga dre. So, from the last time na dun sa mga nakaraang discussions natin is totally na diniscuss natin is more on all about yung kung tawagin natin na components. And also, include na rin natin dito yung last topic natin na JSX. So, bakit nga ba natin sinusubukan na balikan yung dalawang topic na yun? Kasi although ito, mapagtatagpi-tagpi na natin yung mga topics na yun, kung para saan nga ba talaga natin siya gagamitin, and also, kung ano yung kinalaman ng new topic natin para dun sa mga previous topics natin. Okay. So, kung napapansin nyo, dun sa components, kagaya nung sinabi ko from the last video, dun sa video ng components natin, which is basically yung functional, yung class, pati na rin yung tinatawag natin na functional tapos class components din pala, sorry. So, dun sa dalawang klase ng components na yun, is meron tayong mga sinesetup na may mga times na sinesetup natin yung components natin na para maging reusable. And at the same time, pwede natin kasing gamitin ng paulit-ulit yung components na yon. So, sample na lang dito Okay, so balik tayo dito. Yan. Sample class, tapos sample component. So, dito katulad na itong component na to, yung sample components na to, pwede natin kasi siyang gamitin into some kind of a different parts of our application. Especially, kung gusto natin siya ilagay sa app, pwede rin. Ayan. So, dito, pwede natin siyang i-display. Then also, pwede rin natin siya naman siyang i-display through dito mismo sa sample class components. Pero in a usual place, katulad nito sa din total na gumagamit pa lang naman tayo for the meantime ng sample React project is basically gusto ko lang muna siyang i-display dito sa loob ng app.js. Ngayon, meron bang ito kasi kadalasan tanong iba meron bang other way to manage or to manipulate the actual content of our component? Well, specifically yung kasi yung kadalasan na ibang tanong to be specifically, may paraan ba para maging dynamic yung or maging reusable yung specific na component na ginagawa natin? Kasi katulad ng sinabi natin last time, nabanggit na kadalasan may mga nagtatanong, nabanggit ko rin na pwedeng gamitin yung component or yung specific na component na ginawa natin or yung ginawa ko. Ito some part or some different components kung saan natin siya gustong palalabasin. Ngayon, sa part ng video na to, dito na ngayon papasok yung tinatawag natin na props or di kaya yung property. Okay. So, i-demo lang muna natin ngayon. Meron tayong sample component na tinatawag natin na hello world. Try natin i-load up, tapos punta tayo sa mismo actual na page. So, yan. Tinanggal na muna natin yung hello name. So, sa ngayon, susubukan nating tawagin ng 3 beses yung hello world na component. Okay, so hello world. Copy muna natin. Ayan. So, ayan. Kung napapansin nyo mga dre, dito pa lang mismo sa browser natin umiikot. Yung tinawag natin ng 3 beses yung hello world na component, so 3 beses din siya lumabas dito. Ngayon, bakit nagkaganon? Kasi, ginawa kasi natin dito mismo sa loob nung actual na app.js natin or actual main framework, sabihin na natin na yung actual na pinaka-main component natin or pinaka-main page natin is tinawag din kasi natin ng 3 beses yung
actual na hello world component. So, alangan naman na pag tinawag lang natin siya ng ng 3 beses, kailangan isa lang din yung isa lang din yung mailalagay natin. Hindi ganoon. Kumbaga, ang pinaka-logic behind from this is, if we were displaying actual on how many displacement na ginagawa natin or call-ups na tinatawag natin sa loob ng isang component, kung pwede, ganun din yung lalabas natin. Kaya, dyan na din po papasok yung tinatawag natin na what you see is what you get. Or yung WYSIWYG yung tinatawag natin. So, kung ano yung display natin, kung ano yung in-implement natin sa loob mismo nung actual na code natin, dito katulad yan, yung hello world, katulad yan, tatlo rin yung lalabas dito mismo sa browser. And most specifically, bakit natin ginawang tatlo yan? Ngayon, so subukan na natin i-manage yung specific na component na to throughout na magde-declare tayo, gagawin natin siyang reusable or dynamically dito mismo sa simulation na to. Okay, so paano natin gagawin yon? So, sa pagde-declare ng props, lagi niyong tatandaan na kapag tumatawag kayo ng isang component sa loob mismo ng isa pang component, or let's say for example, dito mismo sa app.js, kapag tinatawag yung isang component at gusto niyo siyang may mabago dun sa actual na value na nilalabas niya, kasi ito nakafix na hello world to, diba? So, ang gagawin natin ngayon is tatry natin mag-declare ng attribute or yung tinatawag natin na attribute. Ito na is technically nabanggit ko to last time dun sa topic natin sa JSX, which is throughout din yung natin yung kabuuang structure kasi natin is naka JavaScript XML tayo, tama? Yung JavaScript XML, right? Yes, JavaScript XML or JSX na kung tawagin. So, dito sa part na to, ang gagawin natin is magde-declare tayo ng attribute na tatawagin natin or pwede natin pag-assign na ng value dito mismo sa loob ng component na to. So, wala nang pasakalye pa. So, try na natin. Para natin mag-declare ng name. Specifically name, let's say ganito, name. Yan. So, pag nag-declare kayo ng, try muna natin to, okay, so try muna natin kung magde-display. Hope it's still gonna be work. Tapos, convert natin to sa JSX, itong isang to. So, specifically open and close curly braces. So, huwag natin kakalimutan na maglalagay tayo ng return. Kasi dahil natin magpasok yung simulation natin for the actual implementation. Yun. So, dito na. Pasok na natin siya. Ngayon, okay, so yun nga. Medyo nagkaroon tayo ng error. Try natin i-trace. Ayun. Props. Hindi pala. Props lang. Yan. Tapos, try natin i-console. Log. Check muna natin kung gagana to, Hindi naman sa di sigurado. Gusto ko lang makatiyak. Yan. Tapos, check natin. Okay, so tingin ko zero warnings naman siya. Ngayon natin na-restart to. Medyo Medyo ako Ayan. So, npm start. Medyo matagal lang ulit yan. Kahit gano'n naman talaga, sanay naman na tayo maghintay. Okay lang naman yan. Yan, tagal ko nga rin naghintay kung totoo. Ayaw pa kaya. Yan. So, medyo mabilis ngayon, Improvement. Ayos. Starting development server. Try natin. Yan. Sex na natin ito. Isa. Yun. So, nag-display kagad siya. Tingnan natin. Ayun. Lumabas na object. So, yun naman pala. Gagana din naman pala siya. And also, nagawa naman na natin siya i-display throughout din. So, ngayon, itatry na natin siyang i-display ngayon dito.
So, currently, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, eto mga dre, paano tayo magre-reuse ng component displacement? Paano natin gagawin na yung hello world is mapapalitan natin at pwede tayong mag-assign ng different names in one shot. Okay, so meron na tayong props which is apparently based dun sa console log kanina. Ito yung gusto kong makita nyo na pagbasehan kaya ako muna siya ginawa. So meron tayong sinetup na attribute sa loob mismo ng app.js. Ito yung ginawa natin sa loob mismo ng current component na tinawag natin sa loob mismo ng app.js. So, alalahanin nyo, 3 beses yung tinawag. Ngayon, try natin mag-declare ng different names. Okay, so different names, al, isbal, name ulit, al. So, sample name lang yan ha. Baka sabihin nyo, walang name sa ganyan eh. Try lang to. So, currently, ito siya. Meron tayong specific. Eh, ba't nandito tayo? Ayan. So, class components. Meron na tayong nakasetup na props. Tapos, ang gagawin natin dyan, syempre, kailangan, every time na magsaset tayo ng panibagong variable declaration o variable displacement value, kailangan natin ng opening close parenthesis. Tapos, atawagin natin yun yung dineclare natin na props, then yung equivalent nun. Or pwede tayong tumawag ng isang property name. Galing dun mismo sa actual attributes na sinet natin at binigyan natin ng assigned value sa loob mismo ng app.js. Dun mismo sa component calling natin. So, try natin. Control S. At yun, pakita na natin yung differences. So, katulad nung ginawa natin kanina, nag-display yung 3 name na inassign natin doon sa mismong name attribute nung actual na component na tinawag natin. So, andyan si Al, andyan si Bal, andyan si Mal. So, ayan. Nag-display pa rin naman na siya sa console. Ayan o. Dala-dalawa nga lang. Pero sige, tatanggalin na natin to. Ay, nakatanggal na pala. Okay. So, nakatanggal na siya. So, refresh na lang natin to para makita natin. So, ganyan lang lumaro ng props. Ganyan lang lumaro ng props. So, yung props kasi usually, isa to sa pinaka-easiest way or pinaka-convenient way to make our component more reusable from the other components themselves. Bakit? Kasi iniiwasan na kasi natin mga dre na pagka nagde-develop tayo sa React, usually, ang pinaka-iniiwasan kasi kung bakit ginawa to ni React is yung paulit-ulit tayo nag-i-implement ng same entity or nung same na like for example, same page or same part of a page man yan. Like for example, modal, forms, list. Then also pati na rin yung iba pang set downs na na pwede nating i-implement na pwede naman nating i-reuse. Katulad na lang nito mga bagay na to. Siyempre pati headers yan. Yun yung iniiwasan ni React na magpapaulit-ulit pa tayo na mag-implement ng iba't ibang klase ng code. Samantalang, pwede na lang sa isang component na lang natin nilagay, tapos magsiset na lang tayo ng props or even some kind of a thing like children na implementation for this para mabago natin in an instant or in a one shot yung specific na component or specific functionality na gusto natin mangyari sa loob mismo ng component natin. Especially kadalasan nangyayari to sa throughout displacement eh. So bakit? Paano nangyayaring ganun yung implementation? Meron mga modal, sample na lang ha, modals kasi kadalasan dito ang madalas na nire-reuse. Napapansin nyo lang. Merong mga modals na pinaka functionality lang talaga niya is more on dialogues for a confirmation for a specific updates and deletions only. And also, ginagamit din siya for more info. Yun, isa na yun sa mga pinaka other usage. And also, pati na rin sa
mga type of functionalities like a form submission. Isa na rin yan. Yung pagkikreate natin or pag-fill up natin ng mga details through using forms, kasama na rin yun. Although, yung part na yun, kaya ako siya ginawang example kasi ang modal kasi talaga halos yung pinaka maraming gamit sa loob mismo ng web app natin. So, through all of this time, iniiwasan ni React.js na mag-implement tayo ng ganong klaseng functionality ng paulit-ulit para makabawas din. Ewan ko kasi sa akin based on my own opinion lang to. Based on my own opinion lang to kung tutuusin, na iniiwasan din kasi talaga ni React.js na magpaulit-ulit tayo ng implementation sa loob mismo nung app natin para mas lalo nating ma-optimize yung mismong mismong web app natin. Kasi kadalasan pag paulit-ulit tayong implementation, then also pagka long code yung ini-implement natin sa loob ng isang component, kadalasan yan din yung nagiging dahilan kung bakit bumibigat yung application. Hindi lang sa data, take note, hindi lang sa data. I-take note nyo rin na lahat ng codes nyo is possibly pwedeng maka-affect doon mismo sa performance ng actual na running ng app niyo. Throw all out din. Okay. So, ganun yung nangyari. So, paano nga ba talaga na i-transfer totally itong names na ito into one specific component that we have right now? Okay. So, explain ko na. So, dito na papasok yung component A, component B. So, parang lang to simpleng konsepto lang ng sender and the receiver. So, ganun lang siya. So, we got already two components right here para maging example siya. So, dito yung app. Ito yung app.js, yung pinaka mainframe niya. Or yung pinaka parent na component niya. Then also, yung sample component natin, which is totally alam naman natin lahat na ito na yung pinaka children component na ini-implement natin sa app.js. Ngayon, in some kind of a further thing that we have been already implemented inside to the app.js, para ma-implement natin dynamically without any repeating any codes inside from this sample component or dito mismo sa component din natin. Ang ginawa natin, nag-set tayo ng attribute na may pangalang name. So, lahat ng klase ng props na gusto nyo i-assign sa loob mismo ng component nyo from your parent component is po pwede kayong mag-create ng another attribute name for that one. So, let's say, for example, etong name na to. Eto, hindi naman siya kasi totally, na makukuha mo, na pwede mong makukuha mo lang through those React keywords. Pwede kang mag-create ng sarili mo. Then, after that, pwede kang mag-set, assign, nung isa pang, value, dun sa actual na attribute, na in-implement mo sa loob mismo ng component, sa loob mismo ng pagtawag ng sa component. So, hello world, tapos meron kang attribute na name, tapos meron kang value na specifically name na na nilagay mo lang. Sabihin na natin hindi ganito, hindi si Allen, hindi si Val, hindi si Mal. Siya yung magsisilbing sender throughout papunta dito mismo sa sample component. Yan. So, through all of these things, to be clear, na itong component na to is specifically, kagaya ng sinabi kong concept sender and receiver. Si sample component ngayon, ang magsisilbing receiver mo. Siya ang sasalo, siya ang tatanggap ng lahat ng values ng specific na attribute na sinet up nyo doon sa loob mismo ng React.js. Sa loob mismo ng app.js. So, kung napapansin nyo, paano natin siya tatawagin? Dito na ngayon papasok yung tinatawag natin na properties o yung tinatawag natin na props. So, yung props na yan, ito yung actual na data na nakalagay dun sa app.js na inassignan natin ng panibagong attribute at specific values. Ngayon, paano magiging bato niyan? Either kung gumagamit tayo ng class components, either kung gumagamit tayo ng functional components, it's the same thing.
props pa rin ang tatawagin natin to manipulate the actual data na naka-assign doon, including the value na sinet-up natin doon sa loob ng na-app.js. Ngayon, na-set up na natin yung props sa loob mismo ng functional components natin. Anong next? Kaya hindi nawawala yung setup ng tinatawag natin JSX architecture sa loob mismo ng code natin. Bakit? Hindi siya, I don't know if it's kung ako lang ba yung nakaka-experience nito. Pero para sa akin kasi to do much better kasi na ginagawa ko siya. Dito mismo sa loob ng ng app na to, kailangan naka-JSX talaga. Para at least mas madali kong ma-render up yung props na yun. Sige nga, try nga natin. Gusto ko rin malaman eh. Yan. Burahin muna natin tong return. Medyo medyo curious ako sa part. Seryoso. Essay natin. Hindi nga seryoso. Simulan natin, teka lang. Diskumpiyado talaga ako. NPM start natin. Malalaman naman natin yun kung gagana siya o hindi. Sige, antay lang tayo ulit. Yan. Okay. So yun, gumawa pa rin siya, no? Kayo guys kayo madre depende sa inyo yan kung paano nyo siya i-implement. Pero sa akin, mas komportable na talaga ako naka-JSX. Yan. So, ganyan na ganyan. Either kung wala siyang return, kung meron siyang return, okay lang. Basta magagawa nyo siya. Nang ganyan ka-eksakto. So, ganito. Meron tayong sinetap na props. Ngayon, paano siya nag-dynamic? Kung meron man o walang return in-implement nyo sa loob ng sample React.js, okay lang. Basta importante, hindi mo mawawala. Yung pag nag-declare tayo ng variable, kailangan nyo lang i-set up sa isang element or sa isang tag name yung actual na opening close curly braces. Diyan tayo magsisimula. Tapos, sa kanyo ngayon, i-display yung actual din na dineclare nyo na attribute sa loob mismo ng component na to. At yun mismo ang ilalagay nyo dito mismo sa loob ng tag name na gusto nyo pag-assign na ng value. Kaya tingnan nyo, gano'n na gano'n yung specific na result natin dito sa loob ng component natin na to. Sige, dagdagan natin. Kung hindi kayo masyadong kumpinsido, sige, mag-sample tayo. Lagay tayo ng dummy age muna. For the meantime, yan. So, lahat yan, meron silang age. Ngayon, paano natin gagawin dynamic yun? Simple lang. Ganun lang din. Katulad lang din ng ginawa natin kanina. Ayan. So, name. Declare tayo ng age. Katulad nung sinabi ko sa inyo, pag mag-create kayo ng panibagong props, panibagong component property, ang kailangan nyong gawin, kayo mismo bahala kung anong lalagay nyong name. Walang kaso dun. So, dito lagyan natin 18. Di nyo siya kailangan mag-bar, di nyo siya kailangan mag-cons or constant. Mo lang gawin is, ganito lang. Yan. Ganyan na. Yan. Ngayon, nakadepende na sa inyo yan kung paano nyo i-implement. Alam ko, hindi pa kayo gumigsili sa ganito. Yan. So, yan. Katulad nung sinabi ko kanina, open and close curly braces, tapos, props. Di mo wala yan. That age. Yan. So, nagsimula na siya magbago. Kaya ako sinadya na pareho lahat ng 18 yan. Bakit? Para at least malalaman natin yung difference kapag meron ako sinetap na ibang value. So, si Al naging 18, si Val naging 20, kagaya ng sinetap natin kanina. And also, si Mal naman is naging 22. So,
Ganun lang siya kasimple. Hindi naman siya ganun kakomplikado kung iisipin at i-implement ko dito sa loob mismo nung component natin. Especially, yung actual naman ako nung ginagawa natin sa loob ng code natin, yun din ang nilalabas niya dito all over the browser. So, yun. Ganun lang kasimple yung mag-implement ng props. Ngayon, sa susunod kasi natin na video, medyo malaki ang kinalaman natin dito sa loob mismo ng medyo malaki din kasi ang kinalaman ng props. At nung lahat ng component topics natin, dito sa next topic natin na to, which is yung state. Kaya magkakaroon din kasi tayo ng deeply comparison between those two, yung props at state. Kasi maraming nalilito dito eh. Especially yung mga newbie pagdating sa React.js. And totally, they don't have any deep knowledge with this kind of a specific web app, this kind of specific web UI library na ginagawa natin yun. So, sorry, medyo nachuchok ako. So, yun yan ang mga dre. So, see you for the next topic and hope you have a safe night right here. So, yun nga, maaga na, 4 a.m. na. So, abangan nyo yung state management natin, yung susunod natin na topic, and also, I hope na meron kayo mga natutunan dito sa video natin na to. So, keep safe everyone. Have a good night. Thank you.